Mga accomplishments ng Philippine Coast Guard sa nakalipas na taon, ating alamin kasama si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Admiral Gavan, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon, sir. Magandang tanghali, Yusek Marge at Sir Joshua. Sa ating mga nanonood at mga kasamahan, magandang umaga po. Sir, isa po sa pinakamahalagang tagumpay ng Philippine Coast Guard ngayong taon ay ang pangunguna ng Pilipinas sa pagtatag ng ASEAN Coast Guard Forum. Ano ang kahalagaan nito sa pagpapalakas ng maritime cooperation sa rehiyon at paano po ba makikinabang dito ang Pilipinas? Sa pamamagitan ng ASEAN Coast Guard Forum, mayroon na tayong isang dedicated na organisasyon para lamang sa mga Coast Guards sa ASEAN. Lahat ng mga usapin, lahat ng aktibidades na pang Coast Guard lamang ay napag-uusapan dito. Ano yung direct na impact sa taong bayan? Kung may mga sakuna, mabilis po ang ating koordinasyon sa ating mga karatig Coast Guard sa Asia. Alright. Well, Admiral, sa inyo pong pananaw, paano po makatutulong ang ASEAN Coast Guard Forum sa mas mabilis sa pagtugon sa mga insidente tulad ng search and rescue operations, oil spills, at iba pang maritime emergencies? Unang-una, dahil magkakasama tayo sa isang forum, mayroon na tayong na-establish na mga protocol o mga arrangement sa kapwa Coast Guard natin na kung may mga sakuna, direkta tayo nagtatawagan, hindi na tayo dumadaan sa yung usual na napakahirap na proseso ng koordinasyon ng mga bansa. At kung mayroong oil spill, agaran sila na pagpadala din ng kanilang suporta. Parang isa lang tayong community dahil magkakasama tayo sa isang organisasyon. Okay, Admiral, isa sa mga naging mahalagang hakbang ng Philippine Coast Guard ngayong taon ay ang pagpapalakas ng presence nito sa West Philippine Sea. Paano po nito higit na napapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ng ating sovereign at masuportahan ng ating mga mangingisda? Yung pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea ay hindi lamang gawain ng Philippine Coast Guard. Tayo po ay nakikipagtulungan sa lahat ng miyembro ng National Task Force West Philippine Sea, kasama ang Bureau of Fisheries, kasama ang Philippine Navy, at kasama na rin pati yung mga local government units. Tayo ay nagpapadala ng barko at hindi tayo umaalis sa mga critical na areas sa Pilipinas, lalo na yung may mga fishing grounds, nandun yung ating mga barko. Sa katunayan, mayroon din tayong mga barkong pangisda na talagang tumutulong sa ating mga mangingisda. Binibili natin yung kanilang mga fish catch at tayo ang tumutulong sa kanilang madala yon sa mga pamilihan. Okay. Malaki po ang naging papel ng PCG sa pagprotekta sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Can you share with us, Admiral, ano po yung mga konkretong hakbang na ginawa ng Coast Guard para po matiyak na ligtas sila makapangingisda sa loob po ng ating exclusive economic zone o ng EEZ? Tinulungan natin silang magbuklod-buklod o magiging grupo at nag-establish tayo ng mga radio communications network sa kanila upang kung mayroong sakuna, madali silang makapaghingi ng tulong sa ating mga barko na nasa laot na. Pangalawa, mayroon tayo yung KBBM, yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda. Tayo ay naglagay ng barko, mayroon siyang yelo, mayroon siyang fuel, mayroon siyang mga basic groceries na itinutulong natin sa ating mga mangingisda. Ito rin po ay mayroong mga medical practitioners na agarang nakakapagbigay ng medical emergency service sa ating mga mangingisda. Inaayos natin ang serbisyo sa mga mangingisda sa pamamagitan ng paglalagay ng serbisyo mismo doon sa laot. Admiral, isang makasaysayang hakbang ang pagpapasinaya ng Coast Guard District Command Center sa Pag-asa Island ngayong taon. Kamusta na po ito at paano po nito napalakas ang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa maritime patrols, search and rescue at pagpapatupad ng batas sa West Philippine Sea? Unang-una, dahil ito ay isang Coast Guard district na yung leadership ay nag-improve, ito na ay mayroong isang general o isang commodore as their commander. Lahat ng mga functional commands ng Coast Guard, yung sa maritime safety, environmental protection, maritime security, pati na rin yung ating public affairs, actually lumakas na rin, at ang ating logistics system sa area ay lumakas na rin. Kaya yung, ang sabi nga natin, dahil mayroon na tayong district, hindi na isang frontier, yung Pag-asa Island, kundi ito na ang maritime heartland. Ito na ang pinagsisimulan ng operations ng Coast Guard, kaya mas lalo nating nasusustain yung patrolya natin doon. Dahil doon na mismo nagagaling yung support system sa isla. Okay.
Admiral, ito po, balikan ko po yung inyong suporta sa ating mga mangingisda. Sa tingin niyo po, gaano kalaki yung naitutulong pagdating sa moral ng ating mga mangingisda na nananatili ang inyong presensya, lalo na yung kanilang kabuhayan, yung kanilang pangingisda ay dito sa may West Philippine Sea? Mapapanood po natin sa mga interviews na yung mga mangingisda, yung galing ng Zambales, galing ng Pangasinan, nararamdaman nila na mas protektado sila pag nakikita nila na mayroong barko ng Coast Guard doon sa laut. So siguro yung psychological effect nito, malaki sa kanila. Kaya pag napapansin natin, mas dumadami yung mga mangingisdang pumapalaot ngayon. Okay. At sa panahon naman po ng kalamidad, isa ang Coast Guard lagi sa mga unang tumutugon. Kumusta naman po ang disaster response capability ng PCG sa kasalukuyan at ano-ano mga bagong kagamitan po o sistema ang naidagdag para po mas mabilis ang rescue operations natin? Unang-una, siguro pinagkaiba namin sa Philippine Coast Guard dahil first responder tayo. Yung golden hour, lagi naming hinahabol yan. Yung first 3 hours, yung first 24 hours, lagi naming hinahabol yan na dapat nandun na tayo on site. Kaya ang ginagawa natin, ito ay isang innovation, tayo ay nagfo-forward deploy ng units doon sa mga dadaanan ng bagyo upang pagka nagkaroon na ng sakuna, nagkaroon na ng mga insidente, nandun na yung mga tauhan natin, kaya mas mabilis. Bago makarating yung main support o main effort ng gobyerno, nandun na yung Coast Guard na nakapagbigay na ng initial na public service sa taong bayan. Ano yung mga bagong kagamitan? Tayo ay bibili ng airboats, yung walang propeller, yung parang may malaking electric fan. Bibili tayo nun para yung mga shallow waters ay mapupuntahan natin. Nagdagdag tayo ng mga rubber boats, ng mga rigid hull inflatable boats, may mga fast response boats din tayong binili. Maganda kasi ang suporta sa atin ng ating Pangulo. Maganda yung suporta ng Kongreso, ng Senado, kaya mayroon tayong sapat na pondo na pambili ng mga bagong kagamitan. Ngunit higit sa lahat, ito ay bagong technology na mayroon na tayo sa Coast Guard. Yung SAR-OPS o yung Search and Rescue Optimization Planning System. Ito siya ay computer-based na nalalaman natin kung saan naaanod yung mga nalulunod, for example, o yung mga missing na tao. Basta't alam lang natin yung kanilang last known position. Yung computer po ang nag-guide sa atin kung saan tayo dapat maghanap. At yung success rate natin ay nag-improve mula nung mayroon na tayo dito. Oh, and it means of... Ito pala ibigay sa atin ng United States. Okay. When you say po success rate po, how do you qualify po the success rate po? There has not been or there were few incidents na may na-report sa atin na missing ay hindi natin nahahanap. Most likely na hahanap natin. Alright. Admiral, sa pagdami po ng epekto ng climate change, paano po ba inaangkop ng Philippine Coast Guard ang mga programa nito upang maging masanda sa mga calamities at iba pang maritime emergencies? Yung Office of Civil Defense ay nag-improve na rin yung kanilang risk assessment. Nagka-come up na sila ng modeling. Ang ginagawa natin sa Coast Guard, sinusundan po natin yon. Kung saan po yung mga high-risk areas, doon po tayo nagde-develop ng mga capabilities. At yun din po ang nag-assist sa atin na i-determine kung anong klaseng capabilities yung ating i-acquire upang mag-match po yung tools natin doon sa demand during disasters. Okay. And Admiral, ito po, isa rin sa mga pangunahing programa ng PCG ay itong I-CARE o Intensified Community Assistance Awareness, Response, and Enforcement. Ano po ang pinakamahalagang naging epekto ng programang ito sa mga coastal communities mula nang ito po ay patupad? Yes. Unang-una yung I-CARE din-develop natin upang isabuhay yung hangarin ng ating Pangulo sa bagong Pilipinas na dapat mabilis at tama yung serbisyong maibigay natin sa taong bayan. So yung I-CARE, yung C, ay community assistance. Sa ginagawa natin, mas pinapadami natin ang ating mga stations and substations. Lahat ng 834 coastal municipalities hanggat maaari nilalagyan natin ng Coast Guard units upang nandun na tayo mismo. At ginagamit din po natin ito na paraan upang yung coastal community mismo ay magiging kasama natin. Meron tayo yung Barangay Maritime On-Scene Responders Program. Tinitrain natin yung taong bayan sa basic water search and rescue, pati sa basic life support, upang sila na mismo yung magbibigay ng serbisyo kung wala pong Coast Guard doon. Yung sa awareness naman, nagiging katuwang natin yung taong bayan
sa pamamagitan ng pagre-report nila directly sa Coast Guards kung ano pong nangyayari sa kanilang mga coastal communities upang mapagserbisyuhan po natin kaagad. Nakatulong din to sa ating transparency initiative. Mas agarang nare-report sa atin kung ano po yung nangyayari doon. Yung response, yung R, meron tayong Doctrine 1030. Meaning, kung ikaw ay small boat, ikaw ay ambulance, ikaw ay rescue truck, mayroon ka lang 10 minutes na dapat nakapag-depart na sa iyong estasyon. At ito ay ating minomonitor sa pamamagitan ng ating counterintelligence units upang makasigurado tayong tinutupad ng ating mga tauhan yung patakarang ito. Kung ikaw naman ay barko, yung 30, mayroon ka lang 30 minutes, dapat nakapag-depart ka na. Yung enforcement, ang malaking pinagkaiba dito, nung araw, yung enforcement natin ay hanggang sa pagtitiket lang, pagbibigay lang ng apprehension report. Sa ngayon, sa iCare, sinisigurado natin na mapapatawan ng karampatang parusa kung may mga nagkasala sa karagatan. Dahil ito ay komplikado, kailangan may mag-appear sa korte, nag-develop tayo through iCare ng tawag nating CG Lead o Coast Guard Law Enforcement Afloat Detachment. Ito ay hindi part ng crew ng mga barko. Ito ay mga regular na personnel ng ating mga districts upang yung nag-apprehend na barko, kung sila ay na-deploy, pag na-file yung kaso sa korte, sigurado tayong mayroong apprehending personnel na mag-appear sa korte para yung conviction rate natin ay mas mataas. Okay. Admiral, paano po ba hinihikayat ng iCare program ang mas aktibong pakikilahok ng mga mangingisda, ng kabataan, of course, at mga lokal na pamahalan sa pagpapanatili ng maritime safety at pangangalaga sa ating karagatan? Mayroon tayong Philippine Coast Guard Auxiliary. Ito ay community-based na volunteer organization. Sa pamamagitan ng PCGA, yung iCare program ay na-introduce natin sa taong bayan. Nagiging miyembro sila ng PCGA at dahil miyembro sila na ng Philippine Coast Guard, sila na rin mismo ang tumutulong sa atin na ma-implement yung iCare. Okay. And Admiral, tuwing holiday season naman at mga panahon ng pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan, mas pinaiigting po ng PCG ang seguridad dito. Ano po yung mga bagong hakbang na ipinatutupad ninyo para matiyak ang kaligtasan ng bawat pasahero? Recognize natin yung value ng support ng mga pasahero mismo upang masigurado nating ligtas yung barko. Kaya tayo ngayon ay naglagay na ng mga karatula sa loob ng barko kung ano yung mga contact details, telepono, Facebook account, o kung ano man yung impormasyon na kailangan nila para makapag-report kaagad kung may nakita silang mga hindi ka nais-nais sa barko o kung may mga hindi compliant na practices yung barko, upang bago pa man maglayag ang barko ay makorek na natin ito. At tayo rin ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kasamahan sa maritime sector. Alam natin na yung maritime transportation security ay mayroong 5 elemento, yung port facility, yung barko mismo, yung kanyang crew, yung officers, yung cargo, kasama na yung pasahero, pati na yung navigational sea lanes. So lahat ng involved doon ay atin nagre-reach out tayo sa kanila upang sama-sama tayong igampanan yung ating kanya-kanyang responsibilidad. Okay. Admiral, pagdating naman sa modernization efforts ng PCG, ano-ano po yung mga bagong kagamitan at modernized programs ang may pagmamalaki ninyo ngayong taon at paano ito makakatulong sa pagpapalakas pa ng maritime law enforcement, search and rescue, of course, at border security ng bansa? Yes, this I am very, very grateful to say. Nasa panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung pinakamalaking acquisition program ng Coast Guard, yung pag-acquire ng 40 na fast response craft from France ay mangyayari. Ito po ay 40 units na 35 meters na fast response craft. Ito ang pinaka-game changer. Dahil dito magkakaroon na ng barko lahat ng distrito natin at magkakaroon na tayo ng minimum capability na magiging mas present tayo offshore. Mayroon din tayong 5 na malalaking barko, yung 97 meters na bibilihin natin sa Japan. Ito rin ay sa administrasyon ni Presidente Marcos. May mga eroplano din tayong parating. First quarter next year, simula na nating matatanggap yung mga King Air aircraft
upang magamit natin sa maritime domain awareness o yung sa surveillance operations natin. Yung Coast Guard ay magkakaroon na ng national headquarters. Sa aming history, wala kaming matinong national headquarters. Ang nakikita niyong headquarters ngayon ay binuo para sa isang organisasyong 3,000 lang yung personnel. Sa ngayon, 37,000 na tayo. In the next 5 years, Laki na. magiging 47,000 na tayo. So napaka-skip na. Tayo ay magko-construct na ng ating makabagong national headquarters. Doon din po sa port area. Ang ating mga port facilities, mayroon tayong gagawin sa mga frontier areas. Ito ay sa tulong na rin ng ating mga kaalyadong bansa. So maraming modernization programs na pinapatupad ngayon. Ang masasabi nga natin sa ngayon yung Philippine Coast Guard dahil sa suporta ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., napakalaki po ng tsansa na tayo ang magiging pinakamalakas na Coast Guard sa Southeast Asia in the next 5 years. Okay. At sa dami nga po ng responsibilidad ng PCG mula sa West Philippine Sea, disaster response, port security hanggang sa environmental protection, sa inyo pong pananaw, Admiral, ano pong masasabi ninyong pinakamalaking hamon na kinakaharap ng PCG sa kasalukuyan at paano niyo po ito hinaharap? Siguro alam nyo rin kung ano. Okay? Of course, yung ating issue sa West Philippine Sea dahil ito po ay existential, ito po ay nangangahulugan ng ating teritoryo at ng ating sovereignty. Yan po ang aming talagang tinututukan, pinagbubuhusan ng atensyon sa ngayon. Okay, Admiral, kamakailan ay matagumpay na lumahok ang Philippine Coast Guard sa Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR exercise sa ilalim ng RIMPAC 2026. Kaano po kahalaga ang ganitong uri ng multinational exercises sa pagpapalakas ng kahandaan ng PCG sa pagtugon sa mga kalamidad at maritime emergencies dito po sa Pilipinas? Unang-una yung tyranny of geography natin. Tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. Tayo rin ay nadadaanan ng mga bagyo, around 23 typhoons every year. So tayo ang isa sa pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. At tayo ay isang maritime na bansa. So yung pag-responde o pag-manage ng mga disasters na ito ay hindi natin kakayanin kung tayo lang. So kailangan natin ng suporta ng lahat. So sa pagsali natin sa RIMPAC, tayo ay una na-expose sa mga bagong pamamaraan, bagong technology, kung paano mag-responde sa disaster. Kasama na dito yung paano yung joint and combined planning, paano natin magamit yung resources ng mga ibang bansa sa mga pangangailangan natin. At pangalawa, nakapag-develop tayo ng network. Nagkaroon tayo ng mga person-to-person engagement sa mga kasamahan natin. So nagkaroon ng kumpiyansa na tayo ay pwedeng magsama-sama during disaster response. At pangatlo, naipakita din natin na ang Pilipinas ay isang responsabling bansa. Alam natin kung anong pangangailangan natin at willing tayo bilang isang bansa na gawin ang ating responsibilidad na ayusin din natin na tayo rin ay mag-improve sa ating mga kakayahan para hindi lang tayo ang tinutulungan, tayo rin po ay kaya ring tumulong sa ating mga karatig bansa kung kinakailangan. Okay. Now, Admiral, bago po makalimutan itong tanong na ito, 37,000 in the next 5 years, sabi niyo po, we're expecting na 47,000. Kumusta po ang moral ng PCG ngayon? Sa ngayon, dahil napakataas po ng ating public trust rating, nag-hover po sa 75 hanggang 81, minsan 85%. Yung ating mga kasamahan sa Coast Guard ay nakadevelop din po ng pride na yung aming ginagawa araw-araw ay mayroong direktang epekto sa buhay ng bawat mamamayan. Wala pong higit na mas powerful na source ng inspiration, kundi yung affirmation ng taong bayan na tama po ang ating ginagawa. Kaya sa aking mga kasamahan sa Coast Guard, tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng tama at patuloy nating i-improve yung ating capacity upang mas lalo pa nating mapaigting ang serbisyo sa taong bayan. Ito po. Okay. So, Admiral, sa ibang usapin naman po tayo, isa po sa mga tampok na pagsasanay ang simulated medical evacuation operation gamit ang helicopter ng Peruvian Navy. Ano po ang mga mahalagang aral at kakayahan na natutunan ng ating Coast Guard personnel mula sa pagsasanay na ito?
Yes, dahil dyan sa experience na yan, yung ating mga medical personnel ay namulat natin sa konsepto ng surface, air, and sea interface. No, yung paano kukunin yung pasyente sa dagat, sasakay sa rotary aircraft at dadalhin sa barko upang magamot. Yan ay napakakomplikadong proseso. At dahil dyan, sa ngayon nagka-develop na ng awareness yung ating mga kasamahan at recognition na kailangan pala nating mag-train at mag-train pa at mag-train pa uli upang ma-acquire natin yung ganong klaseng level ng skill. Okay. Admiral, no, bahagi rin daw ng pagsasanay ang paggamit ng rotary aircraft ng Mexican Navy bilang paghahanda sa sea phase ng RIMPAC 2026. Ano po ang mga bagong tactical skills, operational procedures, at best practices na natutunan ng ating mga tauhan mula sa pagsasanay na maaari nilang magamit sa actual na maritime security operations sa Pilipinas kabilang na sa West Philippine Sea? Dahil sa experience na yan, na-realize natin na mayroon palang sinusunod na international standard no? Sa pag-handle ng mga pasyente. May tamang altitude, may tamang paano ilagay sa stretcher, yung mga practical na bagay. May mga coordinations din pala ang kailangan gawin bago tayo mag-operate. Actually, yung bridge team, kung paano siya, yung nasa bridge ng barko, yung saan yung kapitan ng barko, ano yung role niya, ano ang role ng nasa surface, yung magre-rescue, ano yung role ng air crew. So, yung mga ganong klaseng komplikadong elemento na expose yung mga tauhan natin. Well, Admiral, ito, lagi ko nakakaligtaan. Ako po'y isa sa mga natulungan ng PCG nung ako'y bago pang reporter, nagsisimula pa lang sa media. Isa po ako sa nailigtas ng PCG. PCG po ang nag-rescue sa akin sa Taal Volcano nung ako po'y gumagawa ng storya nung ito'y Alert Level 2. At naligaw po ako sa loob ng crater ng Taal Volcano. So, PCG po ang tumulong sa akin para makaligtas. After 5 hours of searching, PCG po ang hindi sumuko para mailigtas ako dun sa search and rescue operations na yun. And this was back in 2000. Ikaw ang isa sa mga pinaka Yes. malakas na simbolo. Yes. No? Na Patunay po. Patunay Opo. na kailangan pala talaga nating Kaya kung kailangan niyo po ng testimonial, bibigay po sa inyo. pwede ba Sir ka ba Joshua. namin maimbitahan? Opo, Upang, opo. Wala Pero, pong ano. Wala pong pero ano nga, Joshua, napansin ko talaga mataas ang interest ngayon ng mga gustong sumali Yes. sa PCG. In fact, yung sa DOJ nga lang, karamihan yata ng colleagues ko po sa yung mga executives na iba, puro PCG. And I've been hearing nga po raw yung ating GM po daw dito sa PTV ay interesado rin po daw Yes. mag-PCG at si Yusik Aboy po. Pero hintayin niyo na lang po, sir, na lumapit sa yan inyo. yung mga inspirasyon. Yes. Di ba po? Sabi nga nila, we are only as strong as the support of the people that we get. But also they see that the good job that the PCG Thank you. is Thank you very much, ma'am. Kaya sir, mensahe niyo na lang po sa mga Pilipino tungkol sa direksyon po ng PCG ngayong 2026 at ano po ang aasahan ng ating mga kababayan sa mga susunod na buwan mula sa PCG. Sa aking mga kababayan, makakaasa po kayo na ang Philippine Coast Guard ay patuloy na magsisikap upang mas lalo pa naming maisaayos ang aming kakayahan upang kayo ay mapagserbisyuhan ng tama at mabilis ng naaayon sa aspiration ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ganun pa man, kami rin po ay nakikiusap sa ating mga kababayan na it takes two to tango. Kumbaga mayroong responsibilidad ang gobyerno, kayo rin po o tayo rin po bilang mamamayan ay mayroon din pong responsibilidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin na atin pong pinapatupad. Alright, Admiral, maraming salamat po sa inyong oras. Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gabal. Thank you very much, ma'am. Thank you po, sir. And by the way, happy birthday. Happy birthday. Thank you, Admiral.